Maingat ang bawat takbang ni Roxanne. Takot siya makagawa ng kahit anong ingay na maging dahilan upang magising ang dalawang kasambahay na natutulog sa magkabilang silid. Katabi ng kwarto niya ang pinagtutulugan ni Tita Corazon at si Lola Barbara naman ay sa ibaba. Bit-bit ang sapatos sa topsider, walang kilati sa narating ng dalagang first floor ng bahay. Napigil ang paghinga na marinig ang mahinang ubo ng lola niya. Baka gising pa si Lola Barbara sa loob-loob niya. Ilang sandali siyang hindi gumalaw sa kinatatayuan, nakikiramdam at nang matiyak na tulog ang matanda sa silid nito na nasa ilalim ng hagdanan, patiyad na tinungo ni Roxanne ang malaking pinto na yari sa Nara. Pigil ang paghingang pinihit niyang saradura, bahagyang click ang pumukaw sa katahimikan ng gabi. Pagkatapos maingat siyang lumabas. Nang muling inilapat ang pinto, idinikit ng dalaga ang kanyang tenga at nakiramdam ko may nagising sa loob. At nang matiyak na walang kaluskos na rinig sa loob ay dali-dali niyang sinuot ang sapatos at mabilis sa tinungo ang bakal na tarangkahan. Laking dismaya naman tuklasan na nakalak pala iyon. Nasa pag-iingat ng tita niya ang susi ng padlock. Lumingaling ang dalagita. Nakita niyang mayabang na puno ng mangga. Ang isang bahagi na malaking sangan nito ay nakalaylay sa labas ng kanilang pader. Naisip niya doon siya dadaan. Kaya niyang akitin ang punong iyon at kapag nasa itas na siya, manunuloy siya sa malaking sanga nito upang makalabas ng bakuran. Ganoon nga ang ginawa niya. Walang pakialam kahit pa nga nalulula siya. Ang tanging nais ng iyon ay ang makalabas ng bakuran at makarating sa kanyang pupuntahan. Sa wakas, nakalabas si Roxanne. Kung paano niya nagawa makakit sa puno at makababa sa customer na karamihan ay mga teenager. At kung bakit pumapayag ang naturang establishmento na pagpapasok ng mga minor de edad, iisang sagot. Dahil sa pera. Na magsimula uling pumailan lang ang awit na handog ng grupo, pakiramdam ni Roxanne humiwala na siya sa kanyang dating mundo. Titig na titig siya kay Eric, yung parang naiengkantong pakiramdam ay hindi eksaheradong ilapat sa nadarama niya ngayon. Ang mga mata ni Eric na kahit hindi partikular na sa kanya nakatutok, parang may magnetong humihila sa buo niyang pagkatao. Ang matangos itong ilong ay makikakitirang labi ng bawat bukas, tila naghahatid sa kanya ng kung anong damdaming sexual. Ang malamig na tinig nito ay tila humahaplos sa kanyang puso. Kung sa bagay, hindi lang naman siyang nasa ganong kalagayan, pati sina Michelle, Claire, Arlene, at iba pang kababaihang naroon. Pare-pareho sila nakanganga, para mga wala sa sariling hibang na hibang kay Eric. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Roxanne. Kung hindi niya kasi yun gagawin, may pakiramdam siyang sasabog ng kanyang puso dahil sa hindi may paliwanag na kaba, tuwa at kung paano pang anticipation. Hay, mapansin lang ako ni Eric kahit mamatay na ako bukas. Tirik ang matang kinikilig na sabi ni Claire. He, hindi yan namamansin ng bakla, no? Bulyaw ni Michelle. Babae ang type niyan. Che, at sino may sabi sa'yo? Kapag ba nasidus ko na yan, pwede ba naman niyang ignorahin ang beauty ko? Nakataas ang isang kilay. Padikwatong iningusan itong kasama. Hoy bruha, para sabihin ko sa'yo, ang beauty ko ang papansinin niya. Alam mo bang kapag pinupunta niya sa bahay ang kuya ko, parehang pa-charming yan sa akin? Mayabang na sabi ni Michelle. Napaling nga si Roxanne sa kaibigan. May idinulot na palinibog ko at matinding kirot sa kanyang dibdib ang tiluran nito. Palagi sa inyo si Eric? Hindi niya natiis na hindi isa tinig. Oo naman, kaibigan siya ng kuya ko, remember? Kaswal na tugon nito. Walang nahahalata sa timbre ng tinig niya na bahagyang may kinig dahil sa tinitimping damdamin. Nanahimik na lamang si Roxanne. Baka kung ano pang ikwento nito kapag nagtanong pa siya. Itinutok niyang muli ang pansin sa kumakanta. Matiim na titig na tila ba gusto niyang pukawin ang kamay nito na mayroon dito isang tagahanang sumasamba. Eric, piping bulong ng batang puso niya. Sana'y malaman mo may isang katulad ko na umaasam na sana'y mapansin mo kahit isang sulyap mo lamang sa kawi ko. Tila naman nasagap na isip ni Eric ang kanyang abang panalangin. Gumala ang paningin nito at dumako sa kawi nila. Sa pakiwari ng hibang na puso ni Roxanne, para sa kanya ang iting pinakawalan nito. Hello Michelle, this song is for you. Ginat-ngat ng paninibog ko ang puso ni Roxanne. Pinigil niyang sariling mapasigok. Gumante ng kaway si Michelle. See? Sabi ko sa inyo may dating ako sa kanya eh. Buong pagmamalaking sabi pa ni Michelle. Ilang piyesa pang kinanta ng grupo bago nagpahinga mga ito para sa 30 minutes break. Hello girls? Lumapit si Eric sa mesa ni Michelle. Pwede bang makishare? May pakiramdam si Roxanne na sa kanya iniuuko lang matamis ng iting iyon. Oo naman, very proud nga kami at kami ang pinagkukulan mo ng pansin ngayon. Walang inhibisyong sabi ni Michelle. Kahit may kadiliman halata pa rin nagpupungay ito ng mga mata. Kilig na kilig si Claire
Alumpihit sa kinaupuan. Halatang gusto nitong magpapansin sa soloista. Ipakilala mo naman ako sa kaibigan mo. Nakangiti nitong pahayag. Iginala nitong paningin sa mga kaharap na sa dakong halay sa mukha ni Roxanne tumigil ang mga mata. Mahigpit na kiniyom ng dalagita ang hawak na panyo. Kailangan niyang pigilan ng sarili. Sa mga sandaling iyon pakiramdam niya, bibigay siya sa maitingim na titig na iyon. Oh sure, ito si Claire, si Arlene, si Darlene, at ito naman si Roxanne, ang aming Maria Clara. Pero hindi na siya ganoon ngayon. Mula nang marinig niyang boses mo, naging ganyan na siya. Buong kamarisiyahang sabi ni Michelle, sa tono na may kahalong pangantsaw. Really? Gusto mo mga kanta ko? Tila naman na amused na nalupan tumiim ang titig ng lalaki sa nakayukong si Roxanne. Correction, hindi sa kanta mo, kundi sa'yo. Malanding pahayag ni Arlene na ipinilantik ang mga daliri sa mukha ni Eric para mapansin ito. Pati si Claire nakalata sa humahangang titig ng singer sa kaibigan nila. Lalo nagpayo-kuyuko ang dalagita, pilit na itinatago ang namumulang pisngi. Nice meeting you, Roxanne. Tila walang pakialam sa paligid na nilahad ng lalaki ang palad ng babae. Napaangat ang mukha ni Roxanne, pinilit na salubungin ang mata nito. Nice meeting you too. Sa tinig na tila may kuanang bumibikig ay nagawa niyang sagutin to. Tinanggap ang palad ng lalaki. Mariing pinisil ang nararamdaman niya. Pakiramdam niya ayaw pa ritong bitiwan ng kanyang palad. Ahem! May himig na iritasyon na tumikim si Michelle upang maputol ang tila na engkantong pagdadao palad ng dalawa. Siya nga pala. Kamusta din kayo? Patay mali siyang binalingan ni Eric ang tatlo pang pinakilala ni Michelle. Mabuti. OA na tinanggap ni Claire ang palad ni Eric. Pagkuway dinala ito sa labi ang palad na ginamit sa pakikipagkamay. Pati sina Arlene at Darlene kinilig din ang kamayan nito. Anong gusto ninyong drinks? Galing ni Eric kay Michelle. Palihim na sumalyap kay Roxanne. Kahit ano. Nagbalik ang matamis ng ngiti sa labi ni Michelle. Umorder ng 4 na ladies drink ang lalaki. Kamusta ka na? Ilang gabi na kami nagpupunta dito. Hindi mo naman kami pinapansin. Nagtatambong pahayag ni Michelle na halos idikit ng dibdib sa katabing lalaki. Hindi ko kasi kayo napupuna. Pangangatwiran nito. Mabuti nga't di kayo naupo ngayon sa may bungad. Nakilala tuloy kita pati na mga kaibigan mo. Pagkatapos ng 30 minutes break, bumalik na ulit si Eric sa stage. Ngunit ang pakikishare nito sa grupo, nag-iwan kay Roxanne na hindi maipaliwanag na kaligayahan. Bago kasi ito tuloy tumayo, binulungan siya nito kanina na di umano ang aawitin nito ay para sa kanya. Kung biro o totoo, bola o ano, wala siyang pakialam. Ang importante alam niyang may napoko na interes sa kanya ang hinahanga ang mga awit. Good evening once again, folks. This song is lovingly dedicated to the girl I met a while ago. Hawak ang electric guitar na pumako ang mata nito kay Roxanne. Nothing but love. Yon ang pamagat ng unang awit na tinutugtog nito sa gitara. Roxanne, this is for you. Walang pangingiming kumaway muna ito sa dalagita bago tuluyang umawit. Pumako ang paningin ng lahat kay Roxanne. Nalibugho ang mga ito dahil sa ipinagkaloob ni Eric na espesyal na trato. Umasim ang mukha ni Michelle. Palihim na sulyap ang pinukol nito sa kaibigan. Ganon din si Arlene at Claire. Bagamat, hindi kasing talim ng irap ni Michelle ang ginawa. Chika, mukhang type ka ni Eric. Pabulong na siniko ni Darlene si Roxanne. Ito lang ang tila hindi naaapektuhan sa ginawi ng hinahanga nilang singer. Palibasa mukhang tomboyish ito. Nilingon niya na may bahagyang ngiti si Darlene. Kahit pa nga sa katotohanan, kinikilig siya. Hindi naman niya ganap na mapawalan ng sarili dahil nga hindi naman gano'n nakagisnan niyang ugali. Pinalaki siya ng kanyang tita Corazon sa makalumang paraan. Ang uniformeng pinasusuot sa kanya ay mahabang palda at saradong-sarado sa may leeg. May oras ang uwi niya. Ang mga pangaral nito tungkol sa kagandaang asal ay buong puso niyang sinusunod dahil itong nakilala niyang magulang mula nang sabay na mamatay ang kanyang mama at papa. Nagbabiyahe noon ng guli ang mga ito sa Baguio na hindi inaasahan. Nabangga ang dalang jeep ng mga ito at nahulog sa bangin. Nalibang na ang kanyang tiya sa pag-aaruga sa kanya. Hindi pa rin ito nakakapag-asawa. Pero ang lahat ng mga sakripisyong ginawa nito sa kanya, isinantabi muna niya ngayon para lang makita si Eric. Ganoon kalakas ang pesang humihila sa kanya na hindi niya kayang supilin. Nang matapos ang unang piyesa, isa pang awitin ang pinarinig nito na lang nakapagpalugod sa puso ng dalagita. Beautiful in my eyes, napakiramdam niya, sa kanya pa rin inaalay ng lalaki. 2:00 na, nalibang siya, at ngayon kinakabahan siya. Paano kung nagising pa lang kanyang tiya o kaya yung lola niya?
Paano ko natuklasan itong nakahiga sa kamay na natatakpan ng kumot ay mga unan lamang pala. Ngunit ang lahat ng mga alalahaning iyon ay naglahong bigla sa ting nararamdaman niyang tumutulay sa bawat himaymay ng kanyang laman, ang laman ng init ng katawan ni Eric habang nakangkasiya sa motorsiklo nito. Nasa likod siya at nakahawak ng dalawang kamay sa baywang nito. Kahit naluluna siya sa tuloy na pagpapatakbo nito, wala siyang pakialam. Ang importante ang pagkakadikit ng mga katawan nila. Kung paano nangyari na ngayon ay magkaangkas sila ng lalaki sa motorsiklo nito. Malabo sa isip ni Roxanne. Ang tanging natatandaan lamang niya, sinundan siya nito na magtungo siya sa restroom. Niyaya nitong lumabas at di na siya nakatutol nang ihahatid siya maya-maya sa pag-uwi. It's almost 2 o'clock in the morning. Hindi dapat na nasa kalsada pang isang babaeng kagaya mo. Bahagyang nakakunot ang noon nito nang sabihin iyon. Tila pa nga bahagya naganganit ang mga bagang. Napatitig siya sa mukha nito. Alanganing formal na galit. Saglit na iniwan siya dito sa pinakapinto ng Tiger Palace at nagtungo sa hindi kalayo ang parking lot. Isang Honda motorcycle ang sinakyan nito at pinandar palapit sa kanya. Come, I'll take you home. Yaya nito sa kanya. Saglit na tila itinulos sa kinatatayuan ang nakamaang na dalagita. Hindi niya maunawaan kung anong ibig pahiwatig ng lalaki at iniisip niya kung paano siyang aangkas dito. Hey, come on! Naiinip na pukaw nito. Paano ko sasakay dyan? Dito, sa likod ko. Hindi ako sanay, baka mahulog ako. Don't worry, kumapit ka lang na mabuti sa akin. May mga kasama ko sa itaas. Nasabi na lamang niya. Huwag mo silang iintindihin. Mga lasing lang ang mga yon, hindi ka nahahanapin. Buong kasimpatiko hangumiti ang lalaki, tila nag-aanyaya ng pagtitiwala. Para namang nahihipnotismo na pinaunlakan niyang hinihiling nito. Nang umangkasi sa likod nito, agad niyang nadama ang init na nagmumula sa katawan nito kahit pa nga makapal ang suot na jacket. Hindi tuloy niya malaman kung paano iniyakap ang mga braso sa katawan nito. Give me your hands, baka mahulog ka. Walang babalang iniyakap ito sa sariling braso. Ang makinis niya. Lalo na tulala ang dalagita. Ang nais lang niya kanina ay mapansin ito. Kahit pa paano ay mapag-ukulan ng pansin. Napakasarap na nadarama niya ngayon. Ilang sandali pa, tumatakbo na sa tahimik na kalsada ang motorsiklo. Parang pelikula. Siya ang bidang babae at ito ang bidang lalaki. Parang slow motion sa kanyang isipan ng mga tagpong ginagawa nila ngayon. Hindi dito ang daan pa uwi sa amin. Puna ni Roxanne na mapansing ibang daan ang tinutumpok nila. Alam ko, iikot lang tayo para kasing ayoko pang malayo ka sa paningin ko. Malabo sa kanya ang mga ganoong pangungusap, ngunit nagdudulot iyon ng hindi may paliwanag na saya sa kaibuturan ng puso niya. Sa isang maliit na park, nararaanan nila. Tinigil ni Eric ang motorsiklo at inalayan siya rito na makababa. Para namang maamong tupa na sumunod na dalagita, sa mga sandaling iyon, parang Panginoon ang tingin niya sa hinahangang salawista na kahit ano yatang halingin nito ngayon, tila hindi niya kayang tanggihan. Bakit dito? May gumagapang na kaba sa dibdib ni Roxanne. Kahit inosente pa siya, alam niyang maaaring may maganap sa isang lugar na katulad ng kinaroroonan nila. Isang madilim na park. Tahimik at halos wala ng katao-tao. Well, I just want to talk to you. Iniupo nito ang dalagita sa isang bench, tinabihan at tinuli ang mga mata. Ano naman ang pag-uusapan natin dito? Nanginginig ang boses niya. Pinipilit hilahin ang palad na hindi nito binibitawan. Kung ilang taon ka na, kung bakit naroon ka sa ganong klaseng lugar, sa ganong oras ng gabi. Ang tingin ko kasi sa iyo kahit ang modernang pananamit mo, may nakatago ka pa ring hinhin. Lalo pang namula ang pisngi ng dalaga. Masasabi ba niya na ito mismo ang dahilan kung bakit niya ginagawa ngayon ang mga bagay na hindi niya naman nakagawian? Nagaya kasi ako ng mga kaibigan ko. Sabi na lamang niya, ilang taon ka na? Teka, huhulaan ko. 15? 16? Ayaw niyang isipin ito na napakabata pa niya. Gosh, at sa ganoong lugar ka pumupunta? Parang may paggangalit sa mga bagang nito. Bakit? Marami rin namang mga kabataan doon ah. May iritasyon sa tinig niya. Unti-unti na siya nakakabawi sa nakakalito at nakakabiglang sitwasyon na nasusuungan. Kahit na, you're not supposed to be there. Hindi bagay sa katulad mo ang malulong sa ganoong lugar. Ano bang pakialam mo? Kanina lang naman tayo nagkakilala. Ipinahahalata na niya ang pagkainis. Nabipiko na siya sa mga sinasabi nito na tila tatay na nangangaral sa anak. Ewan ko. Di ko nga rin alam kung bakit nakikialam ako sa iyo eh. First time nga rin nag-angkas ako ng babae sa motor ko. Dapat ba siyang matuwa? Kinikilig siya.
Yun ang nadaraman niya. Sus, sa dami ng fans mo sa Tiger Palace, imposibleng isang katulad ko lamang ang pagkakabalahan mo. Paingos niyang sabi. Pagamat sa kaibuturan ng kanyang puso, gusto niyang paniwalaan ang matamis sa dila nito. Iba ka. Unang kita ko pa lang sa iyo kanina, pakiramdam ko, pumitig na kagad ang puso ko. Seryosong pahayag ni Eric. Alam ni Roxanne na may mali na sa sitwasyon. Posibleng kasinungalingan na namumutawi sa labi ng lalaki ngayon, titig na titig sa mapula niyang labi. Ngunit pinili niyang pumikit na lamang ng dahan-dahan itong ilapit ang labi sa kanya. Unang halik, unang pagbaha, ng sari-sari at nakakalitong emosyon. Hindi niya makakalimutan ang tagpong ito. Halik na pahiwari niya tumagal ng ilang saglit. Ilang saglit na tila nagpaikot sa kanyang kamalayan at katinoan. Napapikit siya habang nakatingala. Kahit nang lumayo ng labi ng lalaki, wala pa rin siyang kagalaw-galaw sa kinaupuan. Kaya't napahiya pa siya na magmulat siya ng mga mata. Titig na titig ito sa kanya. May pilyong itin na nakaguhit sa labi nito habang buong kasiyang minamasa ng kanyang anyo. Dagli siyang kumalas sa pagkakayakap dito. Inilayo ang kanyang katawan. Hindi siya makatingin ng diretso. Why do I have this feeling na ayoko nang mawali ka sa paningin ko? Anas nito. Parang nalulunod sa tuwa ang puso niya. Kung ito ay panaginip, o kung lasing lang siya sa dalawang kopita ng margarita, naidasal niyang sana'y totoo itong nagaganap at hindi bahagi lamang ng mga nauna niyang emosyon. Hinawakan ni Eric ang kanyang baba at bahagyang tinaas ang nakayuko niyang mukha. The sweetest lips I've ever kissed. Muling bababa ang mukha nito o paminsan pa'y damhin ang labi ni Roxanne. Unti-unting nangalog ang mga tuhod niya. Habang tumatagal, lumalalim ang halik na iyon. Hindi malaman ni Roxanne kung paano yung tutugunan. Parang wala sa sariling iniyakap ang kanyang mga braso, tuluyan na silang nakakalimot nang bigla silang nakarinig ng papalapit ng sasakyan. Automatiko naglayo ang kanilang mga katawan. Tumayo si Eric at walang salitang inakay si Roxanne pabalik sa motorsiklo. Bigla ay nag-alala si Roxanne. Galit ba ang lalaki? May nagawa ba siya o kinilo sa sukat ikagalit ito? Lalo siyang naguluhan nang paandarin na nito ang motorsiklo at wala silang imikan na umalis sa pook na iyon. Ayaw man niyang magtanong dahil nakakadama siya ngayon ng labis sa pagkapahiya sa ginawang pagpapaubaya. Ilang sandali pa inihimpil na nitong motorsiklo sa hindi kalayuan ng bahay nila. Salamat, tipid niyang paalam, yuko ang ulo. Roxanne! Huminto siya sa mabagal na paghakbang at nilingang lalaki. Humakbang ito palapit sa kanya. I'm sorry sa nagawa kong kapangasan. Maniniwala ka kaya kung sasabihin kong first time ako nagkaganito sa babae? Saad nito nang halos isang tangkal na lamang ang pagitan nila. Umiling siya. Gusto niyang ipahiwatig na hindi nito kasalanan ang nangyari. Nalaglag ang mga balikat ni Eric. Inakala nitong hindi siya naniniwala. Nagkagalit ka ba sa akin? Pinilit niyang ngumiti. Ayaw niyang mag-alala ito. Can I see you again? Tanong ng binata. Yes, sasama ulit ako kay na Michelle. No, ayoko makita ka ng mga tao doon. Napamaang siya sa inasal nito. Hindi bagay sa yung ganong klaseng lugar. Nagalat ang tukso doon. Doon ka kumakanta? Oo, kaya nga alam ko mga nangyayari doon. Sa umpisa nanonood lang sila ng banda, painom-inom. Sa dakong huli natututo silang gumamit ng bawal na gamot. Lalo siyang nalito sa sinasabi ng kaharap. Bakit ito sinisira ng lugar na pinagtatrabahuhan? Ganun pala, bakit doon ka kumakanta? Hindi yan napigilang itanong. Noong una, hindi ganun ang lugar na yon. Nito na lamang dakong huli dumagsama ang kabataan na tinotolerate na management. Gusto ko nga ring iwanan ng pagkanta kaso yun lamang outlet ko sa buhay para malimutan ang pagiging broken home namin. Isa pa, mag-iisang taon na akong huminto sa pag-aaral. May bahid ng lungkot at pait ang tinig ng lalaki sa ipinagtapat. Natigilan ng dalagita. Bakit sinasabi nito sa kanya ang mabahong bahagi ng pagkatao nito? Ilang taon ka na ba? Naisipan niyang itanong. Kanina pa niya ito kaharap pero hindi pa rin niya mahulaan kung ilang taon na ito dahil sa rugged na anyo. 19. Second year college na ako nang malulong ako sa banda. Noong una katuwaan lang, nasa dakong huli seryoso na namin. Hindi ako makakala sa grupo dahil wala silang soloista. Papasok na ako. Putol nga sa sinasabi nito nang maalala ang kanyang tiya. Magkita tayo bukas. Hiling pa nito. Walang tugtog ang banda. Saan? Susunduin kita sa school ninyo. Wag! Hindi ako pwedeng gabihin. Paano? Bukas na lang ng gabi kapag tulog na si tita. Hintayin mo ako dito. Sige. At walang sabi-sabing hinila siya nito at maalab na hinalikan sa labi. Ang una niyang gustong gawin, itulak ito. Ngunit mas na naigang sigaw ng puso at katawan. Tinugon niyang muli ang halik na iyon. At nang makawala si mabilis siyang tumakbo papalayo.
Alam niya kasing ang susunod pa nitong gagawin ay hindi na niya kayang sawayin. Humihingal siya na makababa sa punong kahoy na dinaanan paglabas niya ng bakuran noong nakalipas na gabi. 2:30 na madaling araw. Paano ko nagising isa man sa tiya o lola niya? Maingat siyang pumasok sa loob. Tahimik na tahimik, walang palatanda ang may gising. Nakahinga lamang siya na maluwag na nakapasok na siya sa kanyang silid. Nararoon pa rin at natatabunan ng kumot ang mga unan na pinagpatong-patong niya bago umalis. Nahiga siya at nangarap ng gising. Binalik-balikan sa isip ang nakarang pakikipagniig sa hinahangang singer hanggang makaramdam siya ng antok at nakatulog na may nagkapagkit ng ngiti sa labi. Bruha ka? Madaya? Bakit bigla ka nawala kagabi? Sita ni Claire. Nasa loob sila ng classroom at malapit na magsimula ang first subject nila. Nag-aalala kasi ako sa bahay. Baka magising ang tita at matuklasang wala ako sa silid. Pagkakaila ni Roxanne. Hindi niya pwedeng aminin sa mga ito na magkasama sila kagabi ni Eric. Isa pa yung si Eric na yan. Hintay kami nang hintay na lumabas siya ng dressing room. Yun pala matagal na nakaalis pagkatapos sa number nila. Nagmamaktol na saan ni Michelle. Kamuntik ng masamit ang dalagita dahil sa sinabi nito. Guilty kasi siya. Gayon pa man nagsawalang kibo na lamang siya upang hindi makahalata ang mga ito. Katulad na nagdaang gabi, maingat ang bawat hakbang niya. Mas matindi ang kanyang nadaramang kaba at excitement ngayon. Yun ang isiping makakasama na naman niya, ang hinahangaan ay nakakapagdulot na sa kanya ng kakaibang kaba. Tahimik na nakalabas ng pinto si Roxanne. Ngayon na may pagkakit sa bakod ng problema niya. Baka makita siya ni Eric na roon dumaraan, mawawalan ito ng gana sa kanya. 2 bahay ang pagitan nito at nang pinaghihintay nito sa kanya. Nakasandal ito sa poste habang naninigarilyo. Katabi nito nakaparada ang motorsiklo. Nag-uunahan sa pagtibok ang pulso ng dalagita. Kay kisig nitong tingnan mula sa malayo. Bagay na bagay ang kulay itim leather jacket. Lalaking lalaki kung tumindig. Waring kay sarap na magpakulong sa matipunong bisig nito. Bubilis ang hakbang niya. Nais na niyang mapalapit dito. Simpatikong ngiti ang gumuhit sa labi nito nang matanaw siya. Papitik nitong itinapon ng hinihidit na sigarilyo upang salubungin siya. May nabasa siya sa mga mata nito. Punong-puno rin iyon ang pananabik. Kanina ka pa? Akala ko i-insulin mo na ako. Halika na. Inakay siya nito patungo sa nakaparada ng sasakyan. Saan tayo pupunta? Kinakabahan niyang tanong. Kahit saan. Ang importante magkasama tayo. Hindi na siya umimik. Ikinapit na lamang niyang kanyang mga braso sa bewang ng lalaki at inihilig ang ulo sa malapad na likod nito. Kahit saan yata siya dalhin nito ay okay lang. Nagulat pa siya na sa isang sikat na subdivision siya dinala nito. Kaninong bahay to? Maang niyang tanong. At bakit mo ako dinala dito? Relax, bahay namin to. Hindi nakaimik si Roxanne. Ganito pala kayaman ng lalaking to? Bakit kailangan pa nito magpuyat sa pagganda? Come, nag-iisa lang ako dito. Tulog na ang mga katulong. Iginiya nito ang dalagita papasok sa loob. Ang mga magulang mo. Diba sabi ko sa'yo galing ako sa broken home? My mommy lives with her lover and my daddy too. Matapos silang ipatayo ang bahay na to, they live separately. Kaya akin ang bahay na to. Punong-puno ng kapaitan ang tinig ni Eric. May gumapang ding awa sa puso niya. Kung tutuusin mas maswerte pa pala siya kaysa rito. Oo nga at wala rin siya mga magulang pero may tiya naman siya na nagmamahal sa kanya. Laging nakandang umalalay sa oras ng pangangailangan. Lahat ng gamit at kasangkapan sa bahay na iyon pawang mamahalin. Maluwang at malaki ang kabuuan ng sala. Pero malungkot ang atmosphere. Parang hungkag. Parang walang silbi ang lahat. Come, I'll show you around. Inakay nito ang dalagita papunta sa music room. Kompleto ito sa sound system. Guitar, drum at kung ano na pang instrumento. May stereo component. Naghilara mga tips at laserdisc. This is my world. Mas madalas dito ako nakatulog kaysa sa lid ko. Lahat ng klase ng tugtog pinapakinggan ko kapag nalulungkot ako. May pinindot si Eric sa gilid ng dingding at ang maliwanag na ilaw na palitan ng tila mobile disco lights. Patay sindi ito. Iba't ibang kulay na maharot sa mata. Anong say mo? Okay ba? Yeah. Humahanga niyang tugon. Napapitlag siya na maramdamang halos magkadikit na pala ang mga katawan nila. Umikot si Roxanne ng tangka, umiwas, ngunit maagap siyang naikulong ni Eric sa mga bisig nito. Please, sa himig na tila nakikiusap. Nagtama ang mga mata nila at sa huli na para kay Roxanne ang umiwas. Natagpuan na naman siya ang sariling pinagkakanulo ng batang pag-ibig na umaalipin sa kanya. At nang maganap ang lahat, impit ang daing na kumawala sa kanyang lalamunan.
katulad ng impit na tili ng kaligayahang nagmumula sa kanyang puso dahil sa pagkakaroon ng kaganapan. Malakas na sampal ang dumapos sa mukha ni Roxanne na makapasok siya sa loob ng bahay. Ganoon na lamang ang pagkagimbal niya na makitang nakatayo sa harap niya ang kanyang tiya at lola. Ito ba? Ito bang igaganti mo sa lahat ng kabutihan ko sa iyo? Bulyaw ng tiya. Kinalimutan kong aking sarili. Minahal kita. Ibinigay ang lahat ng kailangan mo. Itinuring kitang parang tunay na anak. Wala kang utang loob. Naumid ang dila niya. Namanhid ang buo niyang katawan. Nawalan siya ng lakas ng loob upang pangatwiranan ang nagawa niyang kasalanan. Kailan mo pa ginagawa to? Kailan ka pa tumatakas? Walang maisagot ang dalagita. Oo nga't may 2 linggo pa lang niyang ginagawa ang gabi-gabing pagtakas. Malaking kasalanan pa rin ang nagawa niya. Naniwala ako matalino ka sa mga kabataang nakilala ko, pero nagkamali ako. Ikaw ang pinakamalaki kong kabiguan sa buhay. Lumuluhang pahayag ni Tita Corazon. Lalong hindi na kaimik si Roxanne. Saksi siya kung paano tuminigaw ang mga maniligaw noon dahil ayaw mahati ang atensyon sa kanya at sa lalaking mapipili nito. Saan ako nagkulang sa'yo? Kami ng lola mo. Tita! Napatingin si Roxanne sa lola niyang umiiyak. Sige na iha, matulog ka na. Mag-uusap kami ng tita mo. Sabi ng matanda. Lulugulugong umakyat sa silid ng dalagita. Sari-sari at halo-halong emosyon ang umaalipin sa kanya. Kay sakit na naging kabayaran sa kaligayahang nakamit niya kay Eric. Gumuho ang pagtitiwala sa kanya ng mahigpit na tiya. Mabigat ang pakiramdam ni Roxanne na magising siya kinabukasan. Bahaga pang kumikirot ay ibabang bahagi ng kanyang katawan na ipinaubayan niya kagabi kay Eric. Gayunpaman pinilit niyang bumangon. Kailangan harapin niyang galit ng kanyang tiya o ang anumang kaparusahan iahatol ito sa kanya. Pinihit niya ang seraduran ng kanyang pinto. Nakakandado sa labas. Ikinulong siya ng kanyang tiya. Nagpapanik na kinilabog niya ang pinto. Tita? Lola? Buksan ninyo ito! Ilang ulit pa siya nagsisigaw bago niya tuluyang ulinigan ang papalapit ng yabag. Bumukas ang pinto. Iniluwan nito si Tita Corazon na may dalang tray ng pagkain. Pumasok ito at tinilapag ang dala sa malit na lamesita. Kumain ka na. Mula sa araw na to hindi ka nalalabas ng silid mo. Matigas na pahayag ng tiya. Pagkaway lumabas ito at muling ikinandado ang pinto. Parang itinulos sa kinatatayo ng dalagita. Magiging preso siya sa silid na ito? Paano ng kanyang pag-aaral? Paano ng kalagayan niya? Paano na si Eric? Mga katanungang hindi niya kayang bigyan ng kasagutan. Hindi niya nagalawang pagkain. Labis-labis na nadarama niyang pagdadalamhati. Sinong pagmamalakihan mo? Hindi ka kakain? Ha? Minsan ko lang sinunod ang lahat ng gusto mo at kabiguan lang ang natamo ko. Sa pagkakataong to'y damhin mong parusa ko. Yun lang. At binuhat ng Tita Corazon niya ang tray ng pagkain at muling kinandado ang pinto. Hindi pa rin tumitinag sa pagkakadapa sa kamang dalagita. Impit ang iyak. Tiniis niya ang gutom hanggang sa gumabi. Maging ang hapunang dinala ng kanyang tiya, hindi niya kinain. May mas matindi ba sa sakit ng kaloobang nadarama niya? Nagising at muli siya nakatulog sa pagkakadapa. Hanggang sa malimpungatan siya dakong 2:00 sa madaling araw, sa ingay ng tila motorsiklong umaaligid sa labas ng bakuran nila. Bigla ang kabang sa puso niya. Si Eric! Ito lamang maaaring tumapat sa bahay nila ng ganoong oras ng gabi. Maingat siyang bumangon sa kama. Hindi rin niya pinagkakabalhang buksan ng ilaw. Buhat sa siwang ng bintana, natanaw niyang paikot-ikot ang motorsiklo ni Eric sa harap ng gate nila. Hindi nito inihihiwalay ang paningin sa madilim na bahay. Naghihintay na may sumilip mula sa mga saradong bintana. Gustong-gusto na ni Roxanne na buksan ang ilaw upang ipaalam dito. Nagising siya. Kahit sa senyas gusto niyang ipahiwatig dito na kinulong siya. Ngunit natatakot naman siyang maramdaman ng kanyang tiya na nasa kabilang silid lamang. Ilang saglit pang nagpaikot-ikot sa tapat ng bahay nilang motorsiklo hanggang sa tuluyang mainip si Eric at wag pa siyang umalis. Gustong sumigaw ni Roxanne. Gusto niyang humingi ng tulong dito. Gusto niyang isigaw na kinulong siya ng kanyang silid. Ngunit alam niyang lalo lamang ikagagalit ng kanyang tiya ang kanyang gagawin. Nakagat na lamang niya ng mariin ang kanyang labi upang wag na itong magtangka. Muli niyang iniluha ang naging kapalaran. Iuuwi kita sa probinsya. Doon mo na ipagpapatuloy ang pag-aaral mo. Saad ng kanyang tiya, kinabukasang dalhan nito ng pagkain ang dalagita. Tita, ayoko po doon. Napakalayo ng San Carlos City. Hindi niya matanggap ang tuluyang mapalayo kay Eric. Doon nababagay isang harot na kagaya mo. Kala mo ba hindi ko nakita kagabi ang lalaki naging dahilan para lokohin mo ko? Bulyaw nito. Nakamotorsiklo na yung mukha pang adik. Hindi siya adik, tita. Pagtatanggol ni Roxanne. Singer siya ng banda kaya ganun ang ayos niya. Tama na.
Wala akong pakialam kahit ano pa siya. Ang mahalaga ay mailayo kita sa kanya. Doon sa mga tito Kaloy mo, siguradong hindi kanya masusundan. Yun lang, at ililikuran nito ang dalagita. Sumubsob siya sa una at doon na nangis. Paano ba niya isasatinig sa kanyang tiya na hindi na siya ang dating Roxanne na pinalaki nito, na may dungis na ang pagkababae? Ayaw niya sanang kainin ang pagkain dala nito, ngunit nagugutom na rin siya. Kahapon pa siya hindi kumakain kaya kahit papait ang panlasa, pinilit niya ang sarili. Mabilis na lumipas ang 2 araw. Mamayang gabi nang alis ng barkong sasakyan nila papuntang San Carlos City. Umiiyak siya ng mga sandaling iyon nang dahang-dahang umingit ang pinto. Lola Barbara! Wala ang tita mo kaya ako nakapasok dito. Lumuluhang niyakap ng matanda ang dalagita. Lola, huwag ninyong hahayaang dalhin ako ng tita sa San Carlos. Ayoko dun. Ayoko malayo sa inyo. Ayoko malayo sa mga kaibigan ko dito. At sa lalaking gumulo sa tahimik mong buhay, may katiyakan ng tinig ng matanda. Napasigok ang dalagita. Alam niyang walang dahilan para magkaila siya. Mahal ko po siya. Ano ang alam mo sa pagmamahal? Napakabata mo pa. Lola, alam ko. Natitiyak ko mahal ko siya. Paghanga lamang yan. Ngayon ka lamang kasi humangat na kasilamuha sa mga lalaki kaya napagkamalan mong pag-ibig. Lola, tilitigan niya ng matiimang matanda. Tinatansya ko matatanggap nito ang kanyang sasabihin. Naipagkaloob ko na ho sa kanya ang sarili ko. Jesus Mariosep! Napaantanda ang matanda. Totoo ang sinasabi ko, Lola. Kahit bata pa ako, ganun ko katiyak sa sarili ko na mahal ko siya. Kahit buhay ko, ibibigay ko sa kanya. Awang-awa, naniyakap ito ang dalagita. Nagbigay ng pangunawa at simpatya. Kahit pa nakadarama ng galit sa dibdib, ayaw nito magpahalata. Lola, tulungan mo ko. Hindi ko kayang mapalayo kay Eric. Hindi pwede. Ito nga lang pagbubukas ko ng salid mo, tiyak na ikagagalit ang tita Corazon mo. Lola, mamamatay ako sa lungkot doon. Hindi ko kakayaning mapalayo sa kauna-unahang lalaking minahal ko. Napahagulgol siya sa pagkakataong iyon. Ano magagawa ko? Inalo ng matanda ang umiiyak na dalagita. Hayaan ninyo ako makaalis. Pupunta ako kay Eric at di niya ako pababayaan. Alam ko na sasabikin siya makita ako. Gabi-gabi siyang umiikot dyan sa tapat ng bahay natin. Punong-puno ng pag-asa ang tinig ni Roxanne. Napakabata mo ba para pumasok sa magulong buhay? Paano kung lukuhin ka lang ng lalaking yon? Ni hindi namin siya kilala at ikaw man. Maraming hindi mo pa siya kilalang lubos. Nabubulagan ka lamang. Hindi, Lola. Mamamatay ako kapag nawalay sa kanya. Patuloy niya pang pakiusap. Mag-isip ka muna, huwag kang pabigla-bigla. Sa kanya na ako nadapa, Lola. Hayaan na ninyo ako. Naghihirap ang kaloobang saglit na nag-isip ang matanda. Kabisado nito kung gaano kapusok ang mga kabataang katulad ni Roxanne na nabubulagan sa pag-ibig. Natatakot to sa dalagita na baka makagawa pa na mas mabigat na problema. Pero kaya ba nitong hadlangan ang kaligayahan ng apo? Sige, humayo ka. Anito, ako nang bahala sa galit ang tita mo. Humalik muna ng pasasalamat ang dalagita sa matanda at parang may pakpak ang mga paa na inilang. Sa pakiwari ni Roxanne, binaksakan siya ng langit at lupa. Hindi niya malaman kung paano tatanggapin ang katotohanan na nakikita ng kanyang mga mata mula sa maliit na siwang ng pinto ng bahay ni Eric. Nakita niya si Michelle at ang binata habang panay ang yakap at halik nito. Oo nga, hindi niya nasisilip mula sa kanyang kinatatayuan ang reaksyon ng lalaki. Kita naman niyang kamay nitong nakapulupot sa kamay ng babae. Ganito ba talaga ang mga ginagawa ng binata sa iba pang mga babaeng dinadala sa bahay nito? Nagtiwala siya. Hindi niya inakalang kakaiba at espesyal ang pagtinging iniukol nito sa kanya kaya lubusan siya nagpaubaya. Kung paano siya nakaalis sa lugar na yon, hindi na malinaw sa isip niya. Basta tagtagpa na lang ang sarili na nasa pinto na ulit siya ng kanilang bahay. Roxanne! Galit na salbong ni Tita Corazon. Saan ka na naman galing? Pati ang lola mo sinasama mo pa sa kalokohan mo. Aalis na ba tayo, tita? Kukunin ko lang ho ang mga gamit ko sa itaas. Tulo lang nalagpasan ni Roxanne ang kanyang tiya. Umakyat siya sa ikalawang palapag. Walang imik na binitbit ang dalawang maleta ng damit. Blanco pa rin ang ekspresyon ng mukha ng kanyang tiya nang makababa siya sa hagdan. Tayo na, tita. Baka mahuli tayo sa alis ng barko. Roxanne, ano nangyayari sa'yo? Dadalhin niyo ako kina Tita Kaloy, hindi ba? Lola, salamat ho. Aalis na ho kami. Pasensya ka na, Kuya Kaloy. Dito muna ang pamangkin mo. Total naman iisang anak ninyo ni Ate Angelina. Huwag ka mag-alala sa gastos. Sagot ko pa rin yun. Huwag mong isipin yon, Corazon. Pamangkin ko rin naman ang batang yan. At kung makakatulong sa kinabukasan niyang pagtigil dito, bakit ang hindi? Nag-uusap ang dalawa sa sala ng bahay. Paminsan-minsan sinusulyapan ng mga ito ang tulala pa ring dalagita.
Kahit nang magpaalam ang kanyang tita ay wala pa rin reaksyon si Roxanne. Aalis na ako. Huwag matigas ang ulo mo dito. Bagamat formal halatang tinitimpi ng tiya ang luha, mahal nito ang alaga at unti-unti nang natutunaw ang matigas itong puso. Oho, maikling tugon na kayo kong dalagita. Sa pagkakataong yon gusto sanang humingi ulit ang tawad ni Roxanne, ngunit hindi niya maibuka ang kanyang bibig. Natatakot siyang baka mapaiyak na naman siya kaya nagsalita siya. Lumipas sa mga araw, ang mga linggo, at ngayon 2 buwan na siya sa piling na mabait niyang pinsan, si Charmaine. Unti-unti na niyang nakakalimutan ang kanyang kabaliwan. Dangan nga lamang at isang umaga, natuklasan niyang nagbunga pala ang ginawa nila ni Eric. Buntis siya. Sa gulang na 16 magiging ina na siya ng isang batang walang kikilalaning ama. Walang masabi si Mang Kaloy sa sinapit ng pamangkin. Hindi niya magawang magalit dahil na unang nadarama ng awa rito. Nasaksiyan kasi niya kung gaanong kalungkutan ang tinitiis ito sa lumipas sa mga araw. Isinulat ni Mang Kaloy kay Corazon ang kalagayan ng pamangkin. Ano man ang naging reaksyon ng kanyang tiya, hindi na nalaman ni Roxanne. Naisilang na niyang anak sa pagkadalaga hindi pa rin sila nagkikita o nagkakasulatan man lamang. Isang malusog na sanggol na babae ang isinilang niya. Parang pinilas ito sa ama. Ang buhok na bahagyang kulot, ang makapal na kilay, ang manipis na labi at matangos na ilong. Ang nakuha lang nito sa kanya ay ang maputing kutis. Naging aliwan ng pamilya ni Mang Kaloy ang munting anghel. Maging kay Roxanne, malaking bahay ang dinulot ng sanggol. Sa unang pagkakataon pa lang na nasilayan niya ang anak, nakalimutan niyang lahat ng mga hinanakit sa mundo. Ang unang iyak na namutawi sa labi ng munting sanggol, tila himig na humuni sa pandinig ni Roxanne. Pakiwari niya ay may nag-aawit ang mga anghel. Nag-uumapaw ang kaligayahan sa kanyang pusong ina. Ang ganda ng baby, Ate Charmaine. Maluha-luha niyang saad. Oo nga, mana sa tita. Biro ni Charmaine. Oy, sino may sabing mana sa tita? Mana ka sa lolo. Sabad ni Mang Kaloy na nakikiusyoso sa sanggol. Nagtawanan ng buong pamilya. Naranasan ni Roxanne ang hirap na maging ina. Kahit pagod sa maghapong pag-aalaga at paglalaban ng lampin, gumigising siya sa ating gabi upang magtimpla ng gatas. Masaganang luha ang namamalisbis sa kanyang pisngi sa tuwing may karamdaman ng anak. Napakasakit isiping wala siyang katuwang sa lahat ng iyon. Roxanne, ano bang balak mo sa buhay mo? May anak ka. Kailangan magplano ka na. Isang araw ay saad ni Mang Kaloy. Ano ho ang ibig ninyong sabihin? May gumapang na kaba sa dibdib niya. Nagiginhawa na ba ito sa kanya? Bakit hindi mo ipagpatuloy ang pag-aaral mo? Total graduating ka na sa high school. 'Di ba? Malaki naman ang perang ipinadadala ng tita mo. Tutulungan ka namin sa mga gastusin ninyong mag-ina. Nakahinga ng maluwag si Roxanne. Akala niya paaalisin na siya nito. Kung mag-aaral ho ako, paano ho si Ellie? Wala akong mag-aalaga. Abay, anong ginagawa namin ng tita Angelina mo? Retirado na ako. Ang tita mo naman ganon din. Hindi na kami nagtuturo. Isa pa hindi naman gaano mahirap alagaan ng bata. Oo nga naman, Roxanne. Ayuda ng tita Angelina niya. Bata ka pa. Kapag niyong-yungan mo lang ang baby mo, walang mangyayari sa'yo. Tatanda ka na lang na walang narating. Nag-aral si Roxanne at nakagraduate sa high school sa edad na 18. 22 na siya na makatapos ng college. Graduation niya na muli sila magkita ng tita Corazon niya. Ang lola Barbara niya, matanda na para bumiyahe patungong Bisaya, kaya hindi nakarating. Nang salubungin siya nito sa hagdanan ng stage, nagyakapan sila at nagkaiyakan. Tita, akala ko hindi mo ako pupuntahan dito. Halo-halong emosyon na nagpabaha sa luha at sipon ng dalaga. Sus, maaari ba naman yon? Gayong sabik na ako makita ka? Uy, nakita ko ng baby mo sa picture. Lagi akong pinadadalhan ng kopya ni Kuya Kaloy. Ang cute! Tuwang-tuwa nga si Mama. Nakangiti ito habang umaagos din ang luha. Kamusta na ho si Lola? Bahagyang kumalilim ang mukha nito. Palagi may sakit. Mahina na siya. Ang gusto nga'y makasama ka na uli namin. Roxanne, doon ka na uli sa bahay. Tita! Tuwa at labis sa pagkagulat ang gumuhit sa mukha niya. Noon ko pa sana gustong umuwi. Iuwi kayo mag-ina. Kaso naisip ko baka masirang pag-aaral mo. Nagkaiyakan sila na magpaalam si Roxanne. Napamahal na sa mga ito ang batang si Erin na ngayon mag-5 taon na. Kung kami lang ang masusunod kahit dito na lang kayo mag-ina. Lumuluhang sabi ni Aling Angelina. Kaso, kailan kayo ng lola mo? Basta't lagi kayong susulat ha? Oho, umiiyak niyang tugon. Lagi mo ipapakita sa bata mga litrato namin para hindi niya kami makalimutan ha? Bili ni Mang Kaloy. Salamat ho sa mga kabutihan ninyo. Nagkahiwalay silang pawang may luha ang mga mata.
Kitang-kita sa kalubot na muka ni Lola Barbara ang labas sa kaligayahan habang nilalaro ang batang si Ellie. Salamat at muli kayong bumalik dito. Kahit papaano ay muling sisigla ang bahay na to. Maluhalo-hang baling ng matanda sa dalaga. Salamat ho, tatanggap ninyo kami ng anak ko. Madamdaming pahayag ni Roxanne. Kailanman hindi ka namin itinakwil. Nilagay ka lang namin sa maayos. Ngayong narito ka na ulit ang anak mo, maaari mo nang iayos ulit ang buhay mo. Napasok sa isang marketing firm si Roxanne. Ang buong panahon at buhay niya inilaan na lamang niya sa anak at sa matatandang kasama sa bahay. 2 taon na silang nakabalik sa Maynila nang bawian ng buhay ang Lola Barbara niya. Tanging si Corazon na lamang kasama nilang mag-ina at ang 2 katulong. Nagpatuloy ang buhay. Kinilimutan ni Roxanne ang sarili. Hindi niya hinayaang makapasok sa puso niya ang makulit na maniligaw. Kung sa bagay, hindi naman masisisi ang mga lalaking patuloy na umaasang papansinin niya. Ang pagkakaroon niya ng anak hindi nakabawas sa natural niyang kagandahan. Sa gulang niyang 25, tila ngayon lamang siya nagdadalaga. Ang dati niyang magandang katawan lalo pang gumanda at tila lalong nahinog. Ang mukha niya ay mas bata kaysa totoong edad. Marahil dahil sa kapayapaan ng isip at kalooban niya sa piling ng anak at maunawaing tiya. Ang dati niyang namumurok na pisnging tila makopa, laging namumula, mas kuminis pa sa dati. Sa kabuuan, walang maghihinalang may anak na siya. Tila isa siyang bulaklak na ngayon palang namumukadkad. Mami, ako nanalo sa singing contest sa school. Isang araw, masayang salubong ng bata. Singing contest? Kumakanta ka sa school ninyo? Hindi maipaliwanag na kaba ang sumapuso niya. Opo, Mami. Nagandahan po kasi sa boses ko, yung teacher namin sa music, kaya po inilaban ako. May tila pagmamalaking saad ng binata. Hindi nito napupuna ang unti-unting pagbabago ng kulay ng ina. Ang kabang nadama ni Roxanne unti-unting naging galit. Galit na lalo nagpapula sa kanyang pisngi. Napakasingkit ng kanyang mga mata. Galit na nagtulak sa kanya upang hawakan ito sa magkabilang balikat at hugugin ang walang kamalay-malay na anak. Ellie, makinig ka. Ayokong kumakanta ka. Ayoko ang bagay na nakakahiligan mo. Ayoko na isa kang mga awit. Hindi niya napupuna ang sarili na nag-uumpisa na pala siya mag-hysterical. Mommy? Gimbal ang anyo ng nasasaktang bata. Roxanne, anong ginagawa mo sa bata? Pati bata tinatakot mo. Kala pa naman yun at natutuwa ka sa nanalo siya sa school nila. Matalim ang tinging muling kinuha ni Corazon ng apo. Hindi ko ho sinasadya. Mag-usap tayo mamaya. Patutulugin ko muna tong bata. Kumain ka sa kusina. Yun lang. At galit pa rin inakay ni Corazon ang bata papunta sa silid nito. Tila ayaw magdaan ng pagkain sa lalamunan ni Roxanne. Tulala siya nakatitig sa kawalan habang nilalaro ng kamay ang hawak na kutsara. Nagimbal din siya sa inasal niya kanina. Akala niya tuluyan na siya nakalimot. Hindi pa rin pala. Nararoon pa rin ang sugat at sa kaunting sundot ng alaala, biglang nanariwa. Bakit, Roxanne? Tita, I'm sorry. Nabigla lang ako kanina. Yoko ang ulong saan niya. Ayoko na sanang pag-usapan tungkol sa ama ng bata pero ano ba ang pagkatao ng ama niya? Singer siya, tita. Nabanggit ko sa inyo noon, di ba? Hindi niyo lang ako pinakinggan. Galing sa broken home, huminto sa pag-aaral kahit mayaman ang pamilyang pinagmulan. Magulo ang utak at ang mundong ginagalawan. Pero bulag ako noon, tita. Bingi sa katotohanan kung ano siya. At ngayon ay hindi na? Hindi na nga ba? Naitanong niya sa sarili. Kung hindi na siya bulag, bakit may kakaibang pintig na naman ang puso niya? Ayaw matulog ng gabi. Kahit anong pilit ni Roxanne, ayaw siyang tangayin ng kanyang kamalayan upang ganap o kung hindi man ay saglit niyang makalimutan ang natuklasang mapait na katotohanan. Nasa kabila na nagdaang panahon, hindi pala nagbago. Napalitan lang ang pangalan ni Eric sa puso niya. Patunay ang ayos niya ngayon. Nakakapit siya habang yakap ang unan. Pangalan ni Eric ang kanyang inuusal. Eric, nasan ka na? Patuloy na humahaplos ang kanyang kamay sa sarili mga braso at balikat. Nawari ba'y kayakap niyang lalaki? Mommy? Yuko ang ulo ni Ellie. Nanansya kung dapat isa tinig ang gustong sabihin. Ano yon, iha? Sabihin mo sa mommy. Masayong saan ng dalagang ina. Alam niyang natatakot ito sa kanya kaya pinilit niya maging malambing sa pakikipag-usap dito. Nakasagot na po ako kay ma'am. Napayag po akong ilaban nila sa district school competition. Pero kung ayaw po ninyo, aayaw na lang po ako. Sumigok pa ang bata sa huling tinuran. May humaplos na awa sa puso ni Roxanne. Kaya ba niyang hadlangan ang hilig nito nang hindi masasaktan ang kalooban ng kanyang anak? Of course not, iha.
Bakit naman aayaw si Mommy na sumali ka sa singing contest? Okay nga yun para ngayon pa lang, maasa ng husay mo sa pagkanta. Kaswal niyang tugon na nakangiting sumulyap sa anak. Namilog sa tuwa ang mga mata ni Ellie. Hindi makapaniwala sa tinura ng ina. Talaga, Mommy? Pahig ka ng kumanta ako? Oo naman. Gusto mo akong pinakamalakas pamalakpak sa audience? Nagkatawanan na mag-ina. Pagkaway nagyakapan na mahigpit. Ang mga ito. Damang-dama ni Roxanne na nag-uumapaw ng kaligayahan ng anak. Kaligayahang kamuntik na niyang ipagkait dahil sa pansarili niyang dahilan. Bawat liriko na naririnig niya. Bawat himig na nanonood sa kanyang pandinig. Bawat kilos at galaw ni Ellie habang nasa entablado ito't inaawit ang piyesang The Greatest Love of All. Pakiramdam ni Roxanne siya na ang pinakamapalad na ina. Bakit ang hindi? Ang anak niya ngayon ang tampulan ng lahat ng pansin at paghanga ng mga magulang na naroon. Masigabong palakpakan at sumalubong sa bata nang makatapos itong kumanta. At katulad nga na inaasahan, si Ellie ang nanalo. Ang lahat ay nagbunyi, natuwa. Walang dudang karapat dapat kang manalong batang yun. Napakapalad niyo, Mrs. Napakahusay umawit ng inyong anak. Tapat na komento ng isang ina. Naalam ni Roxanne na may anak din kasali sa contest. Salamat ho. Ang inyong manhong anak ay mahusay din umawit. Tapat din niyang saad. Mahilig lang talagang umawit ang anak ko pero ang anak yata ninyo may pinagbanahan ng husay. Wala sa hinagap na may nasaring na sugat sa puso ni Roxanne. Sa daddy ho niya. Tila gusto niyang takasan ang usaping iyon. Bakit pa kailangan ipakilala pa sa kanya ang pagkakataon ng kahapon? Malayo ng babae tila wala pa ring lakas ang kanyang mga tuhod upang humakbang. Naroon na naman kasi ang pamilyar na sakit na may kaakibat na pamilyar na kaba. Salamat na lamang at naglaho iyon ang lumapit sa kanyang anak. Nakangiti ito habang iniaabot sa kanyang tropeyo. Para sa iyo, Mommy, at para din kay Lola Corazon. Thank you, baby. Ang galing-galing talaga ng baby ko. Buong pagmamahal na niyakap ni Roxanne ng anak. Bakit ba ayaw mong sumama sa amin? Palagi rin lang may dahilan kapag niyaya ka ng barkada. Si Jessa, kasamahan at kaibigan sa pinagtatrabaho kanyang opisina. Alam ninyong wala akong hilig sa limelight, di ba? Tanggihan ni Roxanne. Wala akong hilig sa disco. Iba ito. Birthday ito ni Myra. Magbo-blow out sa video okay bar. Magkakantahan tayo doon at magsising along. Mga soft music ang maririnig mo. Hindi pwede. Alam naman ninyong may anak ako na naghihintay sa akin. Hindi niya kailanman ikinailan na may anak siya sa pagkadalaga. Minsan ka na nga lang gaw-gabihin Ayaw mo pa? Uuwian mo lang naman ng Chicken Joy para hindi magtampo. Pamimilit pa nito. Tumanggi pa rin si Roxanne. Ngunit sa kung anong dahilan natagpuan na lamang niya ang sarili na kasama ng grupong iyon papunta. Anong sabi ko sa'yo? Masaya dito. Di nagkakamaling sabi ni Jessa habang panay ang simsim ng Margarita sa hawak na kopita. Oo na. Natatawang saad ni Roxanne. Napapagay siya sa kaibigan sa pagsasaya nito. Pasulyap-sulyap siya sa stage na may dalawang customer na kumakanta. Na matapos sa mga nasa stage isang parehas ng babae at lalaki naman ang pamagitna. Nagsigawan sa tuwa ang mga kasamahan nito. Nangangansyaw. Tuwang-tuwa si Roxanne ng mga sandaling iyon para siyang bumalik sa kabataan. Nang matapos kumanta ang dalawang ito ay nagpalakpakan ng mga kasamahan nito. Maya-maya isang lalaki ang pumagitna. I'd like to dedicate this song to the lady in red. Anito. Napapitlag sa kinaupuan si Roxanne. Nakapula siya. Sabay-sabay na bumaling sa kanya ang tingin ng kanyang mga kasama. Pagkuway umalingaw ang masibagong kantyawan. Kung maririnig lamang niyang mga kasamahan niya kung gaano kalakas ang tibok ng puso niya, mahihinuhan ang mga ito na kilala niya ang lalaki naghahanda sa pag-awit dahil totoong kilala niya ito. Paano niya ba makakalimutan ang ama ng kanyang pinakamamahal na anak? Sabi mo, mahal mo rin ako. Sana hindi na magbago. Bakit ba parang tayo pa rin nagkalayo? Nababatid ko ikaw lang ang mahal ko. May mensahe bang nakapaloob sa bawat tili kong binibigas ni Eric? Bakit pakiwari niya may nais sabihin ng mga mata nitong kahit bahagyang madilim alam niyang sa kanya nakatitig? Anong nasabi at ikaw ay nagtampo? Sana'y malaman mo hindi pa rin ako nagbabago. Kay sarap sanang pakinggan ngunit patid niyang iyon ay awit lang. Kinagat niya naman rin ang kanyang labi para wag pumatak ang dalawang butil ng luhang sumungaw sa kanyang mga mata. Ikaw pa rin ang siyang mamahalin, ang siyang iibigin, ang tibok ng puso ko. Lumipas man ang panahong dating ay nung saya, hahayaan mo na bang mag-isa? Kapag naiisip kong wala ka na sa piling ko, ano lungkot ang nadarama ko? Bakit punong-puno ng pait ang tinig ni Eric?
At napunan niyang kailaki rin pala ng pinagbago nito. Descending-descente anyo nito sa suot na polong cream at slack pants na itim. Anong nasabi at ikaw ay nagtampo? Sana'y malaman mo, hindi pa rin ako nagbabago. Sa mapusyaw na liwanag na tumatama sa mukha ni Eric, nasulyapan ni Roxanne ang pag-islap ng 2 butil mula sa mga mata nito. Luha ba iyon? Maraming customer nakikipag-jamming sa pook na iyon, ngunit bihirang may boses na katulad ng boses ni Eric. Tunay na ang lahat ay humanga sa ganda ng boses nito. Ang galing naman niya. Humahangang bulalas ni Jessa. My special Valentine. Paanong hindi gagaling? Talaga namang singer ang lalaking yan. Muntik nang mabigkas ni Roxanne. Sa'yo, ihahandog ang kanta. Type ata ang beauty mo ng gwapong yun eh. Sabi ni Myra, sabay siko sa dalagang ina. Guni-guni nyo lang yun. Irap niya sa kaibigan. Baka wala nang magawa ang lokong yan kaya ako napagdidiskitahan. Napagkatuwang ipagpatuloy na lang nila ang pagsimsim ng alak sa nilang kopita. Pililit ni Roxanne na pasiglahin ang sarili. Nakihalo siya sa biruan at tawanan ng mga kasamahan. Ayaw niyang mahalata ng mga ito na may iba siyang nararamdaman. Lalo pa nga't sa paminsan-minsan pagnanakaw niya ng sulyap sa dako ni Eric at sa grupo nito, nasa hinuhan niya ipawa mga executive, nahuhulan niyang sa kanya ito nakatingin. Wala sa sinasabi ng mga kasama ang pansin nito. Sa minsang pagnanakaw ulit niya ng sulyap sa gawin nito, bigla siyang nanlumo na makitang wala ito sa kinaupuan. Umalis na ba ito? May panginayang ba siyang naramdaman dahil hindi man lang siya nito kinausap? Pakiramdam niya marulunod na siya sa sama ng loob. Sa loob ng kulong-kulang 10 taon, ngayong nagkita ulit sila, hindi man lang ito nag-abalang kausapin siya o kumustahin man lamang kaya. Excuse me? Masamang-masama ang loob na paano ni Roxanne sa mga kasama. Nag-uulap sa luha ang mga mata ng dalaga, kaya hindi niya napansin na pababa pala ang daan papunta sa restroom. Hindi niya napansin na may baitang pala, kaya nang tuloy-tuloy siyang humakbang, luminsad ang isang paa niya. Ay! Impit niyang tili. Watch out! Baritonong boses ang sumalo sa kanya. Eric? Bigla ang paggapang na mulag babawis sa buo niyang pagkatao. Lalo pa nga't ngayon ay magkakadikit na magkadikit ang kanilang katawan. Bakit, Roxanne? Napakunot ang dalaga. Para saan ang tanong na yon? Let me go! Bigla niyang iwinaksi ang mga kamay nito na humawak sa kanya. Ang tangka ay makalayo sa lalaki. Oo nga at may pepesi ang pag-asam na sana'y lapitan sa nito. Ngunit ngayon hindi niya alam kung paano magre-react. No! Not this time, my lady. Hindi dito hinayaang makampas si Roxanne. Let me go, Eric. Wala kang karapatang pigilan ako dahil matagal na kitang kinilimutan. Inipon niyang lahat ng pwersa upang hilahin ang kanyang braso mula sa pagkakapigil nito. Bakit, Roxanne? Bakit ka lumayo? May himig ba ng hinanakit ang tinig ito? Mahalaga pa ba sa'yo yun? Mahalaga pa ba sa'yo kung bakit nabawasan ang mga baliw na humahanga sa'yo? Sarkasiko niyang tanong, sabay hila sa kanyang braso at walang lingon-likod na iniwan ng lalaki na hindi naman nagtangkang sumunod. Kay ilap ng antok, kay ilap ng kapayapaan, nag-isip na kanina pa niya gustong makamit. Kay gwapo pa rin ni Eric. Mas lalo lumakas ang personalidad. Bumagay sa anyo nito ang disenteng kasuotan. Mukhang executive ang loko. Pero bagamat malaki na ang pinagbago nila, nandoon pa rin ang init na sumisingaw sa kanyang katawan. Parang gusto niyang matunaw kanina nagkadikit sila. Ano kaya kung bigla siyang hinalikan nito kanina? Ano kaya ang kanyang gagawin? Itutulak niya kaya ito? At sasampalin? O tutugunin niya ang halik na iyon? Bigla, naipilig ni Roxanne ang kanyang ulo. Hindi talaga siya marunong madala. Tumayo siya sa kama, lumabas ng silid at tinungo ang kwarto ng anak. Payapang-payapa ito sa pagkakapikit. Kanina naabutan niya ang maglola na nasa sala nakatulog sa paghihintay sa kanya. Bakit kayo nabi? Tanong ng bata. May pinuntahan kasi akong birthday party. Pasensya ka na sa mommy ha. Next time hindi nasasama si mommy sa kanila. Sabi ni Roxanne na sa tita Corazon niya. Kanina pa po kinukulit niya na magtanong na daw kami sa polis dahil baka kung ano na raw nangyari sa'yo. Sana tumawag ka man lang nagagabihin ka na't nang hindi kami nag-alala. May sundot ng panunumbat ang tinig nito. I'm sorry ho tita. Hindi ko ho kasi akalaing abutin ako ng ganoong oras. Yuko ang ulong sabi niya. May pakiramdam kasi alam nitong may nangyari sa kanya. Palagi ka naman ganyan eh. Gagawa ka ng malit pagkatapos hihingi ka ng sorry. At ngayon nga, sa pagkakatitig niya sa maamo mukha ng anak, hindi niya alam kung dapat niyang pagsisiyan o pagpasalamat ang ginawang pagsama sa mga kasamahan. Ano't ano man, may tuwang humaplos sa kanyang puso dahil sa nakitang pagbabago ni Eric. Mommy, uuwi ka ba ng maaga mamaya? Hindi matiyak ni Roxanne kung nagtatanong o
o nag-aakusang nakasabi ng anak? Sinulyapan niya ito. Natural, maaga. Bakit naman naitanong ng baby ko? Pilit niyang pakaswalin ng tinig. Kasi ho, baka may birthday na naman kayong pupuntahan. Baka uminom na naman kayo doon. Nagulat si Roxanne. Hindi niya akalaing nahalata pala siya nito kagabi. Of course not, Iha. Kaya lang uminom ang mami kagabi dahil nagkasayahan kami. Promise, hindi na mauulit. Inakbayan niya ang anak at pinaglagay ng pritong itlog sa plato. Sana naman, Roxanne, kapag nangako ka sa bata, tuparin mo. Patutsyada ng tita niya. Opo. May paghihimagsik man sa dibdib, pinilit na lamang niya ignorahin. Wala siya sa posisyon para magrebelde. Ikaw ha, may nililihim ka pala sa amin. Salubong na Jessa. Anong inililihim? Maang niyang tanong. Yung lalaking kumanta kagabi, yung gwapo, kilala mo pala, hindi mo malang sinabi sa amin. Paanong? Diba nauna kang umuwi? Kinausap niya kami, tinanong kung dalaga ka pa. Anong sinabi mo? Bigla siyang kinabahan. Nung una ayaw sana namin sabihin dahil baka nga hindi mo kilala. Pero nung sabi niya ng buong pangalan niya, sinabi naming dalaga ka pa. Sinabi mo rin ba na may anak ako? Ewan niya kung anong damdamin itong nagpapakaba sa kanya kung sakasakali mong malaman ni Eric na may anak na siya. Of course not. Interesado nga siya sa beauty mo. Ibubuko pa namin na may anak ka sa pagdadalaga. Nakahinga ng maluwag si Roxanne. Hindi dapat malaman ni Eric na may anak sila. Yun ang nasa isip niya. Sino ba yun? Gwapo ah. Ex mo? May halong kilig na dugtong ni Jessa. Hindi, isang makulit na maniligaw lang noong araw. Pagkakailani niya. Makulit? Kapag naman ganun kagwapong kakulit sa akin, hindi siya magdadalawang salita. Kinikilig pa rin sabi nito habang nakahulukip-kip at itinitirik ang mga mata. Natawa siya sa kakengkoyan ng kaibigan. Ngunit saglit lamang iyon dahil bumalik ang hindi niya maipaliwanag na kaba. Natatakot sa matuklasan ni Eric na may anak ito sa kanya. Nauna na ako sa iyo, Roxanne. Kailangan ko mag-undertime dahil may bisita kami sa bahay. Paalam ni Jessica ng hapong iyon. Ito kasi ang lagi niyang kasabay sa pag-uwi tuwing hapon dahil iisang way nila. Oo, lakad at baka matraffic ka pa. Eksakto 5:00 na lumabas siya sa opisina. Unahan na naman ang mga tao sa pagsakay. Nagdadambahan ng mga pasero sa tuwing may tumitigil na pampaserong sasakyan. Walang ano-ano, isang kotseng puti ang pumarada sa tapat ni Roxanne. Hop in, si Eric. Ilang saglit na hindi nakagalawan dalaga sa kinatatayuan. Hindi niya malaman kung anong kanyang gagawin ng mga sandaling iyon. Bigla, tumalikod siya at ang tangkay lumayo na nakahintong kotse. Ngunit maagap na nakababa ang lalaki at agad siyang napigilan nito sa braso. Sandali, mag-usap muna tayo. No, wala tayong dapat pag-usapan. Pwede ba bitawan mo nga ako? Pigil ang tinig niya. Ayaw niyang gumawa ng iskandalo. Mag-uusap lang tayo. Hiling nito. Sandaling-sandali lang. Wala silang imikan habang binabaybay ng kotse ang kahabaan ng EXA. Bakit ka lumayo, Roxanne? Hindi nakatiis sa tanong ni Eric. Para kung sira na hanap ng hanap sa'yo, baka akala mo. At gusto mo maniwala ko sa'yo? Gusto na niyang ibalwa na nakita niya ang kataksiran nito noon sa piling ni Michelle. Napapailing na mariing tinakpan ni Eric ang pedal ng gasolina. Sa ganoong paraan, nito nais padama kay Roxanne ang nadaramang pagkayamot. Ano ba? Kung gusto mo magpakamatay, bahala ka sa buhay mo. Ako? Ayoko pang mamatay. Marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Talagang kinakabahan siya dahil muntik-muntik na silang mabangga sa ilang kasabay na sasakyan. Bahagyang bumagal ang takbo ng sasakyan, pero hindi na ito muling nagsalita. Saan tayo pupunta? Tanong niya na papansing ibang direksyon ang tinutumbok nila. Walang kasagutan. Hindi nagtagal pumasok na sa kotse sa isang maluwang na gate. Hindi na muling matiyak ni Roxanne na isang motel ang pinagdalhan nito sa kanya. Bakit dito? Anong gagawin natin dito? Mag-uusap lang tayo. Iniisip niyang magsisandalo, magsisigaw, humingi ng saklolo, ngunit hindi niya nagawa. Hanggang sa maipasok na siya nito sa isang maluwag na silid, ay hindi niya nais sa tinig ang kanyang pagtutol. Hindi ka pa rin nagbabago, Roxanne. Ginugulo mo pa rin ang isip ko. Anas ni Eric. Napanunok ang babae. May konotasyon ng kung anong kapiluhan ang namumungay sa tinig nito. Let me go, Eric. Hihintayin ako sa bahay. Ang tagal kitang hinahanap. Ang tagal kong pinanabikan na makita ka. Maulit ang naganap sa atin noon. Nanlalamig ang babae. Gusto niyang tumakbo at lumayo sa halos ay kadikit na niyang si Eric. Ngunit pakiramdam niya ay babagsak siya kapag gumalaw siya. Kumilos ang kamay ni Eric. Humaplos iyon sa pisngi ni Roxanne. Pababa sa leeg. I miss you, Roxanne. All these years, ikaw pa rin ang hinahanap-hanap ko. Anas nito.
Totoo ba ang naririnig niya? Eric, tapos na mga araw na kabaliwan ko sa'yo. Papiksi niyang tinabig ang kamay nito na namang sandali makakarating na sa kanyang dibdib. Ayaw niyang kakaibang pakiramdam na dinudulot ng haplos na iyon. Matatangay siya. Hindi, Roxanne. Kay tagal kitang hinanap. Kay tagal kitang hinintay. Walang babalang kinabig nito ang dalagang ina. Buong kasabikang siniil ng halik sa labi. Nanlaban siya. Binayo niya ito sa likod. Kinalmot. Pilit na humuhulag po sa tila bakal na braso na kapulupot. Ngunit wala siyang magawa. Kusang tumugon ng halik ang kanyang labi. Tulog na tulog si Eric sa pagkakadapa sa kama. Titig na titig si Roxanne sa gwapong mukha nito. Naroon pa rin ang kakaibang pintig ng puso niya. At ang katotohanan iyon ang tumatakot at bumabalisa sa kanya. Ayaw na niyang masaktan. Ayaw na niya na isa pang parang Ellie na magiging bunga ng kanyang maling pag-ibig. Gusto niyang sisihin ang sarili sa naging kahinaan, ngunit naghuhumiyaw ang kaligayahan sa kanyang kaibuturan. Kay hirap dalhin ang pagtatalo ng kanyang kalooban. Paano pa niya mapapangatwiranan ngayon sa kanyang tita Corazon kapag nagbunga itong ginawa niyang pagpapaubaya? Bahagyang gumalaw ang natutulog na si Eric. Maingat na bumaba sa kamang babae at walang kilati sa nagbihis. Lilisanin niya ang pook na ito habang may natitira pa siyang pagpapahalaga sa sarili. Lalayo na siya hanggat kaya pa niya, dahil kapag hindi pa niya iyon ginawa, baka tuloy na siyang mabihag mo rin ng kahibangan na iniuukol. Nangako ka sa bata. Matiim na titig ang sinalubong ni Corazon. Tita, may tinapos ng ho akong trabaho sa opisina. Hindi niya magawang salubungin ang mga titig na iyon. Minsan ka na nagkamali, ngunit iyon ay dala ng iyong kabataan. Madaling unawain, ngunit ngayon, matinong pag-iisip ka na. May anak kang dapat ay isa lang alang. Sana'y alam mo ng ginagawa mo. Yun lang at tumalikod ng matanda. Nakagat ng dalaga ang kanyang labi. Lalo siyang naguluhan. Alam niyang may nararamdaman ng kanyang tiya kaya nagsasalita ito ng ganoon. Mommy, ngayon na home program sa school namin. Paranoorin mo ba ako? May halong paglalambing ang tinig ni Ellie. Number 1 fan mo ko, diba? Buong suyong sabi ni Roxanne. Talaga? Yehey! Gaganahan naman akong kumanta. Hindi na sumama si Corazon. Nirarayuma kasi ito. Sila na lamang mag-ina ang pumunta sa eskwelahan. At katulad nga ng dapat asahan, si Ellie na naman ang nanalo sa contest na iyon. Tuwang-tuwa mag-ina na nagkayaan pang mamasyal sa SM Mega Mall. Treat ko sa'yo anak dahil mahusay kang kumanta. Wow! Sana lagi ako manalo para lagi kita nakakasama sa ganitong lugar. May humaplos na kung ano sa puso ni Roxanne. Nagkulang na ba siya na atensyon sa anak kaya nakakapagsalita ito ng ganoon? Kumain sila sa isang fast food restaurant, nanood ng sine, nag-ikot-ikot sa kabuuan ng mall. Wala silang kamalay-malay na mula sa hindi kalayuan, may lihim na nagmamatsag sa kanila. Aliw na aliw ito sa tuwina, napapatitig sa mukha ng lagi nakangiting si Ellie, si Eric. Pauwi na ang mag-ina, nang biglang tumigil sa harap nila, ang isang kulay puting kotse. Hi, hop in, ihahatid ko na kayo. Kaswal na sabi ni Eric, titig na titig sa mukha ni Ellie. Pakiramdam ni Roxanne gusto niyang tumakbo, maglaho, pero hindi niya nagawa. Sigurado magtatanong ang kanyang anak at kapag nangyari iyon, hindi niya alam kung paano mangangatwiran. Wag na. Pilit niyang pinatatag ang sarili. Magtataksi na lang kami. No, I insist. Kawawa naman ang bata. Mahirap nang kumuha ngayon ng taxi. Bumaba ito sa kotse. Buong suyong inalalayan na mag-ina na makasakay. Wala na siyang nagawa pa kundi pagbigyan ito. Mommy, sino siya? Tanong ni Ellie nung binabaybay na nila ang daan pa uwi. Naparinok si Roxanne. Wala siyang malamang sasabihin. Napalingon si Eric sa bata. At mula sa mukha ng bata, lumipad ang nagtatanong ng mga mata nito sa mukha ni Roxanne. Ellie, siya si Eric. Pagpapakilala niya sa dalawa. Eric, anak ko. Ellie, magkatulog pang pangalan natin ha. How are you, little girl? Fine, sir. And how are you too? Oh, fine also. Saan ba kayo galing? Sa school po namin. Kumanta po kasi ako at nanalo na naman ako kaya namasyal kami ni mommy. And where is your daddy? Saglit na lumungkot ang mukha ng bata. Bahagyang napahikbi. Sabi ni mommy nasa malayo daw ang daddy ko. Kailan naman siya babalik? I don't know. I don't see him pa nga eh. Sabi ni mommy gwapo daw ang daddy ko. Wala naman kayong picture sa bahay. Ellie, stop it. Hindi nakatiis na saway ni Roxanne na ang kabay sa dibdib niya. Why? Bahagyang napapitag ang bata sa inasal ng ina. Eh kasi nakakahiya sa kanya. Baka sabihin niya napakadaldal mo. Pilit niya magpakawala ni Eric. Nangiti para mabawasan ang ginawa niyang tensyon.
It's alright. Nagsasabi lang naman siya ng totoo eh. Isang buntong hininga muna ang pinakawalan ni Eric bago nito tuluyang tinutok ang pansin sa pagmamaneho. Hindi ito ang way na patungo sa amin. Kinakabahan niyang sabi, mapapalayo tayo. May ipapakita lang ako kay Ellie sa bahay namin. Nito? Doon sa dati? Ihintayin kami sa bagay. Gabi na. Here. Iniabot itong cellular phone. May phone kayo sa bahay, di ba? Tawagan mo ang tita mo. Pero, do it. Parang bata naging sunod-sunuran naman si Roxanne. Kahit kailan niya talaga matanggihan ang bawat naisin nito. Matapos ang tawagan ng kanyang tita upang sabihin na gagawin sila mag-ina, hindi na sila nag-imika ni Eric sa loob ng sasakyan. Si Ellie naman napagod marahil kaya naidlip. Wow! Ang ganda-ganda naman para ng bahay ninyo. Humahangang sabi ni Ellie. Like it? Nakangiting tanong ni Eric. Aliw na aliw sa mga inosenteng kilos ng bata. Yeah, nagpupunta ka ba dito noon, mommy? Muntik nang masamid si Roxanne. Minsan lang anak. Minsan lang pero ikaw ang naging bunga. Muntik na niyang maisatinig. Ano po yung papakita niyo sa akin? Baling ng bata kay Eric. Inakin itong bata patungo sa music room. Hindi makakalimutan ni Roxanne ang bahaging iyon ng kabahayan. Wow! Ang dami ng musical instruments. May organ, piano, guitar at meron ding karaoke. Bulalas ni Ellie. May combo po kayo dito? Dati, pero ngayon wala na. Pero lagi ko pa rin ginagamit ang mga yan. Lagi pa rin ako sa silid na ito kapag nalulungkot ako. Tugon ng binata. Sabay sulap kay Roxanne. Sulap na lagi nagpapatayap sa dibdib ng dalaga. Pwede po bang gamitin itong organ? Marunong ka? Opo, meron po nito sa school namin. Sige nga. Habang tumutugtog ang bata, palihim namang nagnanakawan ng sulyap ang dalawa. Pagkaway binalingan naman ni Ellie ang karaoke. May katabi itong rack na kanilalagyan ng hindi mabilang na tape ng -1. Pwede pong kumanta? Aba, oo. Gusto ko nga marinig ang boses mo eh. Somewhere ang pamagat ng kinanta ni Ellie. Kay lamig ng tinig ng bata, kay sarap sa pandinig. Tila may humahagod na kung ano sa puso ni Eric. Kay lakas na nadarama niyang lukso ng dugo. Gusto niyang lapitan ng bata, ikulong sa kanyang mga bisig, ipadama rito mahiwagang damdamin na nadarama niya sa mga sandaling iyon. Tila naririnig niya ang sariling tinig na umaawit. Nang matapos kumanta ang bata, bagyang tumalikod si Eric para pahiran ng luha na sumungaw sa mga mata. Kilos na hindi nakaligtas kay Roxanne, parang may pumiga sa kanya sa damdaming eksenang iyon. Alam niya, nakakaramdam ng lalaki na anak nito ang bata. Napapagod na ako, mommy. Hindi pa po ba tayo uuwi? Hindi pa. Pigil ni Eric. Kakain muna tayo. Matapos kumain, hindi pa rin sila pinayagan ng lalaki makauwi. Inihatid dito si Ellie sa isang silid at pinapanood ng mga tape na cartoons. Hanggang sa mapagod at makatulog sa sofa ang bata. Anak ko siya, di ba? May kasiguruhan ang tanong na iyon ni Eric. Gusto niyang pasinungalingan ni Roxanne ang katotohanan iyon pero para ano pa? Hindi makapagkakaila ang lukso ng dugo. Ang katotohanan habang tinititigan ng batay lalo ito nagiging kamukha ni Eric. At ang tinig nito. Makakapagkaila pa ba siya? 2 patak ng luha ang nalaglag sa pisngi ng dalagang ina. Bakit, Roxanne? Bakit mo ipinagkait sa akin ng pagkakataon na makita at madama siya noon? Bakit ka lumayo? Bakit mo inilihim sa akin? Bakit hindi mo sinabi? Punong-puno man ang pagdaramdam ang tinig na iyon, masuyo pa rin itong tinayo ng daliri ang luhang bumasa sa pisngi ng babae. Nasukol ako noon. Ikaw ang pinili ko pero natuklasan kong kabilang lang pala ako sa mga laruan mo. Ang 2 butil ng luha, nasundan pa. Hanggang sa matagpuan niya ang sariling umiiyak na naman. Tumatangis, hindi niya magawang takasan na nakaraan. Hindi niya makakalimutan na nakita niya noon sa bahay nito. Oh Roxanne, please don't cry. Mahigpit itong niyakap ang dalaga at siniil ng halik. Sa paglapat ng mainit itong labi pakiramdam ni Roxanne, parang biglang pumayapa ang galit sa kanyang dibdib. Sabay ng pagkabuhay ng kono sa kanyang kaibuturan. Bakit Roxanne? Itong taong kitang pinangungulian at ilang taon kong pinilit na maging matatag para sa muli nating pagkikita. Nangulila ako. Pwede mo naman pala akong sandalan. Nalulas sa bibig ng lalaki nang matapos ang pagdiniig na iyon. Napapikit si Roxanne. Mula pa kanina, puro tanong at sumbat na lamang ang narinig niya rito. Meron ba siyang hindi naiintindihan sa pagkakalayo nila? Tumakas ako sa amin noon. Mas pinili kong buhay sa piling mo. Pero ano pang natuklasan ko? Meron ka palang misya na dinadala dito. Meron ka pa palang inaangkin. Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin yon?
Bumangon si Roxanne sa pagkakahiga. Pagtalikod siyang umupo sa gilid ng kama. Pakiramdam niya ay sasabog na naman ang dibdib niya sa sobrang sama ng loob. Ano bang pinagsasabi mo? Michelle is just a little kid to me. Kaibigan kong kapatid niya. Pero hindi ganun ang turing niya sa'yo. Hindi ko alam yon. Bumangon na din ang lalaki at masuyong hinapros nito ang likod ni Roxanne. Nakita ko kayo. Magkayakap kayo doon sa sofa. I remember that incident. Yeah. Nagpunta nga noon dito si Michelle dahil ilang araw na akong hindi kumakanta sa Tiger Palace. Nagkaroon ng tulog ang hikbi ni Roxanne. Lalo siya nasaktan sa ginawa nitong hayagang pag-amin. Gabi-gabi akong dumadaan sa tapat ninyo sa pag-asang masusulapan ka man lamang. Pero lagi akong bigo. Hindi ko alam kung paano ng relasyon natin. Dumating doon si Michelle. Tilokso niya ako. Oo, inaamin ko. Nung una natutukso na ako. Pero saglit lamang yon. Hindi ko pinatulan ng panulokso niyang iyon. Dahil isa lang babaeng nais kong makiniig. At ikaw yon. Buhat sa pagkakatalikod, niyakap ni Eric si Roxanne at masuyong hinalik-halikan ng kanyang batok, ang buhok, pagapang sa may tenga niya, sa leeg, at kay dali niyang matangay. Kay dali niyang maniwala sa lahat ng mga sinasabi nito. Sa sobrang sama ng loob ko noon, sumama ako kay Tita Corazon sa Bisaya. Hindi ko alam na buntis ako. Hindi mo alam ko anong kahungkagan ang idinulot mo sa buhay ko. Para ako mababaliw noon. Pati ang pagkanta na pabayaan ko. Inaabangan kita sa school ninyo. Ipinagtatanong kung kani-kanino. Ilang beses kong tinangkang kausapin ng tita mo pero palagi niya akong pinagsasara ng pinto. Ni minsan di niya ako binigyan ng pagkakataon. Saglit na tumigil ang lalaki sa pagsasalita. Masuyo nitong hinarap si Roxanne at tinitigan sa mata. Sa dakong huli na isip ko, baka ito isang pagsubok lamang dahil hindi ako makapaniwala na ganoon kababaw ang damdaming iniukol mo sa akin kahit ilang araw pa lamang tayo magkakilala. Umaasa kung isang araw magkikita tayong muli at madudugtungan ang pag-iibigan natin. Nagbago ko, Roxanne. Hinarap kong muli ang pag-aaral. Inasikaso ko ang mga negosyong binigay ng parents ko. Sa bawat tagumpay na aking nakakamit, laging ikaw ang nasa isip ko. Ang pagdating ng araw na to ang muli kang makapiling. Eric, kung ako'y nananaginip lang, ayokong magising. Walang pagsidlan sa tuwang saad niya. Nagsiksik sa dibdib ng kasuyo. Sa wakas, liligaya na rin siya. Hindi ka nananaginip, mahal ko. Totoo ito. Alam mo bang nang gabing makita kita sa video okay bar? Gusto na kitang yakapin at halikan? Wala ka pa ring pagbabago. Kahit kailan kita makita'y pinakakabamong dibdib ko. Talaga? Bakit? Ano ba ang nararamdaman mo nung una mo akong makita? Saglit siyang lumayo sa mapagpalang dibdib nito at sinalubong ang titig nito. Wala naman, kundi munti ko nang makalimutan ang susunod na lirik ng kinakanta ko. Natatawang saad nito na bahaga pang pinisil ang ilong ni Roxanne. Nalulunod sa kaligayahang muli ng pinaglapat ang kanilang mga labi. Nasa akto nakalimutan naman sila sa kanilang mga sarili nang biglang bumukas ang pinto. Mommy! Ellie! Biglang hinila ni Roxanne ang kumot upang ipantakip sa kanyang sarili. At bago pa nakakilos ang dalawa, nakatakbo ng bata palabas ng bahay. Eric, habulin mong anak natin. Nagpapanik niyang utos habang nagbibihis. Matapos makapagpantalon, agad tumakbo palabas ang lalaki. Ngunit wala na itong naabutan kundi ang katahimikan at kadiliman ng gabi. Eric! Humahango si Roxanne. Nasaan si Ellie? Nasaan ang anak natin? Bukas ang gate, baka tumakbo pa palabas. God! Baka kung saan siya mapasuot. Nag-aalalang napaiyak na lamang si Roxanne. Tahan na. Hahanapin natin siya. For sure maunawaan naman niya tayo kapag pinagtapat natin sa kanyang lahat. Nakita niya tayo sa ganoong sitwasyon. Lumuluha pa rin sabi niya. Inilabas ng lalaki ang kotse at nagumpisa silang maghanap na maaaring dinaanan ni Ellie. Nasaan na siya? Nasaan ang anak natin? Patuloy sa pag-iyak si Roxanne. Sweetheart, calm down. Makikita din natin siya. Ginagapit ang palad ng babae at baring pinisil. Sana nga. God, hindi ko kayang mawala siya. Bawat madaan ng madidilim na sulok ay inaaninag nila. Nagbabaka sakaling naroroon ang bata. Hindi nawawalan ng pag-asa. Hanggang sa may namataan silang isang pamilya ng bulto ng katawan ng isang pastit. Si Ellie, hayon siya. Dalian mo't baka makalayo. Halos mapasigaw siya sa tuwa. Ellie! Walang sinayang na sandali si Eric. Matapos silang abutan ng bata, dali-dali ito ang umibis ng sasakyan upang pigilan sa akmang paglayo. I hate you, mommy. Nagwawala ang bata sa mahigpit na pagkakapigil ng ama at ina. No, baby, don't. Wala akong kasalanan. You stupidest man. Sabi ni Lola masama daw yun. Umiiyak na sa bata.
Matalim na sulyap ang niukol kay Eric. Ellie, makinig ka sa mommy. This man is your daddy. Pakakasal kami. Magsasama-sama tayo as a family. Hindi ba sabi ko sa'yo nasa malayo lang si daddy? Ngayon eto na siya. Umiiyak na paliwanag ni Roxanne. Napamaang ang bata. Nahahalong sari-saring emosyon na binalingan nito si Eric. Lumuhod ang binata para pumantay ang mukha niya sa bata. Look at me, Ellie. Duda ka ba sa sinabi ng mommy mo? Hindi mo ba napapansin na magkamukha tayo? Natigilang pinagmasa ni Ellie ang ama. Bagamat unti-unti nang nawawala ang galit, nararaon pa rin ang pagdududa. Ikaw ba talaga ang daddy ko? Bakit di mo agad sinabi sa akin kanina? Gusto sana namin bigyan ka ng sorpresa, kaso naunahan mo na kami, Ellie. Ako ang daddy mo. Pareho tayong mahilig sa musika. Parehong maganda ang boses natin. Sa akin mo naman na yan. Isa pa, magkamukha tayo. Please come to daddy. I miss you, baby. May pagsamo sa tinig ni Eric. Pagkuha ibinukan nito ang mga bisig at tinintay na yumakap ang nag-aatubiling bata. Daddy? Ikaw nga bang daddy ko? Biglang yumakap si Ellie. Napaluha si Roxanne sa nasaksihan. Damang-daman niya sa mahigpit na yakapan na mag-ama ang pananabik sa isa't isa. Ganyang kayo pala talaga magkapalaran. Ano naman ang karapatan ko para pigilan kayo sa inyong pagpapakasal? Mainam nga at magkakaroon na ng pangalan ng apo ko. Naluluhang pahayag ni Corazon nang hingin ng dalawa ang bendisyon na magpakasal sila sa lalong madaling panahon. Salamat, tita. Kahit kailan napakabaunawain mo, sabi ni Roxanne na naluluha sa galak. Isang marangyang kasaran ang naganap. Nalubos ang ligayang ilang panahong nakaw kay Roxanne. At sa piling ng kanyang una at huling pag-ibig, may mahihiling pa ba siya? At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Roxanne at Eric. Hanggang sa muli. Salamat po.